Good morning po. Kumusta po kayo? Pastor Bebot de Tavali po. Devotional prayer po tayo sa araw nito. Kaya meron po tayong konting study, kagaya po na dati. Nang sa ganun po, magamit po natin sa ating personal devotions at sa ating mga reflections. Okay, so sa ngayon po, ang topic po natin ay tungkol sa obedience, specifically yung selfless obedience. Yan. Okay, sana natin. Ito po, meron tayong introductory question bilang exercise. Nang sa ganun po, magkaroon tayo ng konting self-evaluation sa self-examination po natin. Ito po yun. Number 1 question. Ito po, ito. Gaano tayo sumusunod sa mga utos o pinagagawa ni Lord sa buhay natin? Yan. Letter A, at once o right away. Letter B, I'll think about it. Letter C, not now, later. At letter D, I don't know yet. Okay, so pili po tayo dyan at nang sa ganun ma-evaluate po natin ang ating sarili. Number 2, gaano tayo kasinsir o kaseryoso o katotoo sa pagsunod natin sa mga pinag-uutos sa atin ng Diyos. Yan. Letter A, sincere but afraid. Letter B, believing but with doubt. Letter C, believing but with reservation. At letter D, none of the above. So kung napili natin yung none of the above, lagay natin ano ito? Yung, okay. Number 3 question. Pag sa pagsunod natin o sa pag-obey natin kay Lord, tayo ba ay letter A, willing but not ready? O letter B, ready but not willing? O letter C, willing but half-hearted? At letter D, willing and ready and wholehearted. Ayan. So kung napili po natin ay letter D, willing and ready and wholehearted, evaluate pa rin natin. Gawa tayo ng scale na 1 to 10. So yung 1 yung pinakamababa, 10 yung pinakamataas. Kung medium lang, 5. Kung on fire ka sa Word of God, pwedeng 8 or 9. Kayo pong bahala. Yan. Okay. So, pagkatapos nitong mga simple self-evaluation at self-examination po natin, ay tingnan natin kung ito ay related o may kaugnayan sa pag-aaralan nating selfless obedience. Ayan. Yung statement na ganito, no? Obey God wholeheartedly, without doubt, without question, and without reservation. Madali kaya yun? Parang mahirap, ano? Pero ano po yung dapat natin gawin, no? Ang selfless obedience kasi kailangan kasi selfless obedience is always anchored with faith and trust in the Lord. Mahirap kasing sumunod sa mga pinagagawa ng Diyos kung wala tayong faith in action at hindi tayo nagkakaroon ng tiwala o malaking pagtitiwala o trust in the Lord. Mahirapan po tayo. Tignan po natin yung nangyari sa dalawang Bible character. Kilala po na si Noah at Abraham at si Isaac. Yeah. Si Noah muna, si Noah during those time, Genesis chapter 6, ang sabi po doon, si Noah na lang yung natitira at nakikita ng Diyos na righteous. No? Only Noah is righteous in the sight of God. Ito po kasi yung sitwasyon. Sa Genesis chapter 6, verse 5, the Lord saw man's great wickedness and their hearts were full of evil all the time. At kita ko natin, yung pangyayari. So ano pong gagawin ng Diyos? Sa verse 7, sabi ni Lord, I will wipe mankind whom I created, for I am grieved that I have made them. So makita natin, ito yung verdict ni Lord, ito yung judgment na kanyang gagawin. Dahil po dun sa wickedness and evil things na ginagawa ng mga tao. Meron kasi silang freedom to choose between good and evil. Ginawa po nila puro evil things. Yan. Mga actions against God. Kaya
ito po, meron pong verdict na punishment po para sa kanila. Chapter 6 verse 11. Ito po, no. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Corrupt. No? Corrupt in God's sight and was full. Kala po natin sa ating panahon lang, terrible yung corruption. Hanggang magmula pa noon, no? Hanggang ngayon po, hindi po nawawala yung corruption and violence sa buhay po ng tao. Yun, kaya nga po, kailangan po ay the Word of God, the presence of the Lord sa buhay po ng bawat tao. Okay, so dito po, no, sa verse 12, God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Wow! Kikita natin, malaking problema. Verse 13, so God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Makikita ho natin, no? Ang judgment po ng Diyos ay tiyak na mangyayari. Kasi pag nagbitaw po siya ng verdict, hindi po siya nagkakamali. Perfect po ang Diyos eh. So yung kanyang verdict, precise, specific, at tiyak na mangyayari po eh. Tiyak na gagawin niya. So, sa verse 14, sabi ni Lord, ito po yung command niya kay Noah. Noah, make yourself an ark. Make yourself an ark of cypress wood. And then, binigay ni Lord yung details, yung measurement, yung materials na gagamitin. So eksakto si Lord yung architect ng ark. O si Noah lamang po yung foreman at yung mga anak niya, yung tatlo yung kanyang worker at saka yung asawa ng mga anak niya at siyempre kasama po si Mrs. Noah na naroon po. So 8 lamang po sila. At makita ho natin na ang sabi po rito ni Lord, make yourself an ark with cypress. At yung specific na sinabi ni Lord doon, yung measurement, yung length, yung width, yung height, yung materials, yung lagyan mo ng tar, yung wood para magkaroon ng waterproof. At makikita ho natin, at ang sabi ni Lord na sabihin mo sa mga tao na uulan at magbabaha at magkakaroon ng kamatayan ng mga tao sapagkat ito'y parusa ng Diyos sa kanila. Yan. At sabi ni Lord, dalhin mo yung mga different kinds of animals na sila yung male and female, pares-pares. Sa yung mga birds, yung mga animals sa lupa, mga crawling animals, lahat ng uri, at yun nga po ang ginawa ni Noah at sumunod po siya sa pinagagawa ng Diyos. At dito po sa chapter 6 verse 22, ito po yung key verse dito sa obedience. Sabi dito, Noah did everything just as God commanded him. Kita ho natin, Noah did everything just as God had commanded him. Ginawa niya lahat, Napakatagal po nang ginawa niya yung ark na yun. Hindi lamang po linggo o buwan, Makikita na matagal po yun at lahat po ng preparation ay sinabi po ni Lord sa kanya. Okay. Sa chapter 7 verse 4, 7 days from now, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creatures I have made. Sabi po ng Panginoon. Yan. Chapter 7 verse 5. Ito po yung ginawa o yung response ni Noah. And Noah did all that the Lord commanded him. So makikita natin, in a short sentence, makita natin yung selfless obedience ni Noah. At ito po yung nagawa niya, because of his faith and his trust in the Lord. Mahirap pong sumunod sa Diyos kung walang faith at walang trust sa Diyos. Mahirap po. So lagi pong nakaangkot. Yung po kasing obedience is always anchored with faith and trust in the Lord. Kailangan. Okay. So dito po ang nangyari po sa chapter 7 verse 7, the water flooded the earth for 150 days. 5 months po yan. At the end of 150 days, the water had gone down and the ark came to rest on the mountains of Ararat. So nung napunta na po dun sa mountains of Ararat, yung ark, after 40 days,
yung raven ay pinalipad ni Noah para malaman kung meron ng land o meron ng pang mga trees. Hindi po nakabalik yung raven. At yung isang dove naman, pinakawalan niya para malaman kung meron ng land o meron ng trees. At yung dove naman ay bumalik pero walang sign na meron na land o tree o anumang plants, wala, no? So after 7 days, pinakawalan niya uli yung isang dove, at nung kinagabihan bumalik yung dove at meron pong dalang leaf o dahon noong olive tree. So nagpapakita na ito na yung sagot ng Diyos. Ito na, meron ng sign na meron ng land at na meron ng tree. Ayan, so makita natin yung pangako ng Diyos, ano? Una, yung kanyang verdict, ang kanyang judgment, at yung kanyang provision naman kila Noah at sa kanyang pamilya. Yan. Okay. So, yung next, si Abraham. Si Abraham at saka si Isaac, makikita ho natin yung kanilang obedience, yung kanilang faith, yung kanilang pagtitiwala sa Diyos. Alam po natin na si Abraham at si Sarah ay matanda na nang sila po ay pinagkalooban ng Diyos ng anak. Kaisa-isa na lang anak na si Isaac. No? Hindi na sila magkakaanak talaga pero nagkaroon po ng miracle at dumating po si Isaac sa buhay po nila. At ito namang panahon ito, dumating naman po na si Abraham ay inutusan ng Diyos para ipakita kung ano yung faith ni Abraham. Ay sinabi ng Diyos, ialay mo yung iyong anak sa akin. Kung tayo po si Abraham, maguguluhan na tayo eh. Hindi natin maiintindihan, ano? Maraming bagay na ginagawa ang Diyos na hindi po agad natin maiintindihan. Pero paano ho tayo mag-respond sa pagsunod sa Kanya, no? Kung wala tayong faith o kung wala tayong tiwala o trust in the Lord. So, ginawa po ni Abraham, ano? Nung sinabi niya yun, iniisip niya, no? Bakit gano'n, no? Gift ito ng Diyos, regalo niya sa akin. Pagkatapos, siya rin ang kukuha at ako pa yung mag-o-offer. Pag ako yung mag-o-offer, ako yung papatay sa aking anak. Mahirap po. So, makita ho natin na ang sabi po kasi doon, just to make the story, sabi po doon na maagang-maaga bumangon si Abraham at inisikaso na niya ang pagpunta doon sa lugar sa Mount Moriah. At sinama niya yung kanyang mga servant. So, naniniwala po ako doon sa sinasabi ng mga Bible scholars na sa pangyayari kay Abraham, malamang hindi siya nakatulog eh. Yes. Tayo nga po, meron lang tayong problema, financial matters, meron tayong relationship problem, problema sa bahay, sa trabaho, hindi na tayo makatulog, ano? Lalo na kung due date bukas, wala tayong pabayad sa mga dapat nating bayaran. Hindi lang sa maagang magising, kundi gising pa tayo, hindi pa tayo nakatulog. Kaya malamang si Abraham ay hindi nakatulog. Biro mo yung gagawin niya, i-offer niya yung anak niya, at siya pa yung gagawa. Yan. So, ang sabi po ni Abraham sa mga servant niya, nung dumating po sila na doon sa Mount Moriah, on the third day na yun eh. Malayo, maglalakad lang sila. So, on the third day, sabi niya po sa mga servant niya, dito lang kayo, papanig kami ni Isaac sa taas. Stay here, we're going to worship God and we are going to come back. Sabi niya, pabalik kami. So makita po natin ng faith ni Abraham, naniniwala pa rin siya na pabalik silang dalawa ni Isaac. Kahit na sinabi ni Lord na i-offer mo yung iyong anak na si Isaac. So pagdating po doon sa taas, sabi po ni Isaac, Father, andyan na po yung wood, andyan po yung fire, andyan na po yung knife. Pero nasaan po yung burnt offering? Yung pong question po. Ang sabi po ni Abraham, God will provide. So, matinding statement po yun. Isang amazing and questionable faith. Faith in action. At saka yung amazing trust in the Lord. Kaya ito rin si Isaac, makikita ho natin na yung kanyang obedience sa tatay niya, yung pagkilala niya, ang father ko ay makadiyos Ang father ko ay susundin ko.
So wala pong sign na nag-reject si Isaac eh. Naniniwala pa rin na mayroong magagawa ang Diyos sa ginagawa ng kanyang father na si Abraham. So nung yung act na papatayin na po ni Abraham si Isaac, ang sabi po ng angel ng Diyos, stop, Abraham. Yan. Ngayon, alam ko na kung na ikaw ay sumusunod at ikaw ay may pananampalataya, kaya nalaman ng Diyos, hindi na mamamatay si Isaac sa pamamagitan ng iyong burnt offering. Yan. So, sa pangyayaring, bigla nilang nakita yung ram, yung lalaking sheep, no, yung ram na nandun, yung sungay na ipit dun sa maliit na puno o sa bus, at yun po ay yung provision ni Lord. So makikita ho natin, God will provide. He will always make a way, and He will sustain the need of His people. It's a blessing. God will continually bless His people because of their obedience. Makita ho natin. Sa New Testament po, makita ho natin yung pong mga disciples na tinawag ni Lord, si Peter na tinatawag na Simon, yung kanyang kapatid na si James, si Andrew. Peter and Andrew, magkapatid. Tapos yung magkapatid na si James at saka si John, nung tinawag sila ni Jesus Christ, sila po sumunod kaagad at iniwan nila yung kanilang trabaho, yung gawain nila at yung kanilang father. Hindi ibig sabihin na they have a tremendous ability and strength to follow the Lord. Kundi tumawag po sa kanila si Jesus Christ, our Savior, our Lord, our Creator, the Lord God Almighty yung tumawag. Hindi po maaaring hindi matupad yung plano ng Diyos. At ang mahalaga po, malaman po natin, tayo ba ay part ng plano ng Diyos? Nakikita ba natin sa buhay natin ngayon na tayo ba ay katulad din po ng mga Bible characters na tayo ba ay part ng plano ng Diyos? From the time of Noah, time ng mga disciples, sa time po natin, marami po nagsasabi na ang time po natin ay narito na po tayo sa tribulation, na malapit na pong mag-rapture, malapit na po ang end of the world. Gayon pa man, mahalaga po yung pagsunod natin sa Diyos, yung pag-obey natin sa Kanya, will always be anchored with faith and trust in God. Nang sa ganun po, masunod po natin ang mga pinagagawa ng Diyos sa atin. Yan, wholeheartedly po ang pagsunod po natin sa Kanya. So, ang ating pong lesson sa ating napag-aralan ay ito po. Yan. Lesson number 1. Yan. A selfless obedience is always anchored with faith and trust in God. Yan. Number 2. God will surely bless His people for their selfless obedience. Kagaya nila Noah, nila Abraham, yung mga disciples po natin. Number 3, if you obey God wholeheartedly with faith in action, then you can always trust God in any situation. Kahit sa panahon po natin, situation po natin ito, kahit na dumating po yung Great Tribulation, ay dapat po ang ating pong tungkulin, nakita po natin, part tayo ng plano ng Diyos. Ayan. So, exercise our faith, put it in action, trust in the Lord. Sa pamamagitan po nun, we are obeying God with selfless attitude. Kaya, so, nawa ay makatulong po ito sa ating pong personal devotions. Nang sa ganun po ay patuloy po tayo mag-grow. So, pray po tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at nawa patuloy po kami mag-grow sa aming buhay bilang Kristiyano, at kahit po kami po ay nasa trials and suffering, marami po sa amin ang mga nahihirapan financially, sa kanilang mga relationship o sa kanilang mga spiritual na buhay. Dalangin po namin, Panginoon, lalo na rin po yung mga meron pong sakit physically o emotionally, Panginoon, dalangin po namin ang healing sa kanila, at ganoon din po ang aming church, ang aming family, ang aming community, ang aming bayan, ang buong daigdig, Panginoon,
kung sa mga sandaling ito ay nariyan pa rin yung pandemic sa aming kapaligiran, ay dalangin po namin na nawa ay magkaroon na po ito ng kalutasan sa lalong madaling panahon. Nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa inyo at mailagay po namin in action ang aming faith at patuloy po kaming magtiwala sa inyo. Lord, we trust in you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. See you next time. Bye-bye.